Sa bayan ng Katbalogan kung saan ang hangin ay may dalang amoy ng dagat at katahimikan ng gabi, may isang tricycle driver na nagngangalang Ernesto. Kilala siya ng lahat bilang isang tahimik at masipag na tao. Araw-araw siyang umiikot sa bayan upang kumita ng sapat na pera para sa kanyang sarili. Wala siyang asawa at wala ring anak. Ang kanyang buhay ay simple at paulit-ulit. Gising sa umaga, hanap ng pasahero sa hapon. Uwi sa gabi, tulog, at bukas muli. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan tungkol kay Ernesto. May takot siya sa dilim. Hindi niya ito ipinapakita sa iba. Ngunit sa tuwing siya ay mag-isa sa kalsada at walang ilaw ang paligid ay parang may bumabalot na kaba sa kanyang dibdib. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Isang gabi ng Hunyo ang langit ay natatakpan ng makakapal na ulap. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang mahihinang ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa kalsada. 10:00 na ng gabi at nag-iisip na si Ernesto na umuwi na lamang. Wala na kasing pasahero at ang hangin ay malamig. Habang papandar na siya paalis sa gilid ng plaza, ay may napansin siyang isang babae na nakatayo sa ilalim ng sirang ilaw ng poste. Nakasuot ito ng mahabang itim na damit na halos sumasayad sa lupa. Mahaba ang buhok nito at nakatakip sa kalahati ng kanyang muka. Hindi ito gumagalaw. Napahinto si Ernesto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may nagsasabing umalis na siya. Ngunit bilang isang driver, kailangan niyang kumita. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sakay po. Hindi agad sumagot ang babae. Ilang segundo ang lumipas bago ito gumalaw. Dahan-dahan itong inangat ang ulo. Kahit madilim ay napansin ni Ernesto ang maputla nitong muka. Sa San Andres. Mahina ang boses nito. Halos parang hangin lamang. Malayo iyon. Ngunit pumayag si Ernesto. Kailangan niya ng kita. Sige po, sakay na po. Sumakay ang babae sa likod ng tricycle. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito gumalaw. Tahimik lamang itong nakaupo. Pinandar ni Ernesto ang makina. Umandar ang tricycle sa madilim na kalsada palabas ng bayan. Walang ibang sasakyan. Walang ibang tao. Tanging ang tunog ng makina ang maririnig. Habang tumatakbo sila ay napansin ni Ernesto ang kakaibang lamig. Parang biglang bumaba ang temperatura. Napatingin siya sa salamin upang silipin ang pasahero. Nakatungo lamang ito. Ilang minuto ang lumipas at napansin ni Ernesto na parang lumalakas ang hangin. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay gumagalaw kahit walang bagyo. Bigla siyang kinabahan. Miss, malayo pa po tayo. Walang sagot. Tahimik pa rin. Napansin niya na parang wala siyang naririnig na paghinga mula sa babae. Parang wala itong buhay. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Habang papalapit sila sa isang bahagi ng kalsada na walang ilaw ay biglang namatay ang makina. Tumigil ang tricycle. Sinubukan niyang paandarin muli, ngunit ayaw. Kinabahan siya. Miss, sandali lang po. Walang sagot. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod. Wala na ang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible. Hindi niya naramdaman na bumaba ito. Walang tunog, walang galaw. Biglang lumamig ang hangin. At doon sa gilid ng kalsada sa itaas ng isang punong kahoy ay may nakita siyang hugis ng isang tao. Nakatingin ito sa kanya. Unti-unti itong gumalaw. At sa kanyang harapan mismo ang babae ay dahan-dahang umangat sa hangin. Hindi ito naglalakad. Ito ay lumilipad. Hindi agad nakagalaw si Ernesto. Parang nanigas ang kanyang buong katawan. Nakatingin lamang siya sa babaeng unti-unting umaangat sa hangin. Ang mahabang buhok nito ay tinatangay ng malamig na hangin. Ang kanyang damit ay kumakaway na parang may sariling buhay. Hindi ito normal. Hindi ito tao. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ernesto. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Ang babae ay nakaharap sa kanya. Kahit madilim ay ramdam niya ang titig nito. Mabigat, malamig, parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Unti-unting lumapit ang babae habang lumulutang sa hangin. Walang tunog, walang yapak, walang buhay. Napaatras si Ernesto sa kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sino ka? Mahina ang kanyang boses,
halos hindi marinig. Huminto sa harap niya ang babae. Ilang di pa lamang ang layo, unti-unting umangat ang mukha nito. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Ernesto ang buong anyo nito. Maputlang maputla ang balat nito, halos kulay abo. Ang mga mata nito ay itim na itim, walang puti, walang buhay. Ang mga labi nito ay manipis at walang dugo. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi pang tao. Parang may bumiyak sa dibdib ni Ernesto. Hindi siya makahinga. Biglang nagsalita ang babae. Salamat sa iyong pagsakay sa akin. Malamig ang boses nito. Walang emosyon. Napaatras si Ernesto. Paano ka bumaba? Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay lalo itong lumapit habang nakalutang. Biglang napansin ni Ernesto ang paa nito. Hindi ito nakatapak sa lupa. Lumilipad ito. Doon niya naalala ang mga kwento ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi tao. Mga nilalang na lumalabas lamang sa gabi. Mga nilalang na kayang lumipad at maganyong tao. Mga aswang. Hindi ito maaari. Sinubukan niyang paandarin ang tricycle muli. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniikot ang susi. Umilaw ang panel. Umugong ang makina. Agad niyang piniga ang silinyador. Umandar ang tricycle ng mabilis. Hindi na siya lumingon. Kailangan niyang makatakas. Habang tumatakbo siya sa madilim na kalsada, ay ramdam niya ang kakaibang presensya sa kanyang likod. Parang may nakasunod. Parang may nakatingin. Huwag kang lilingon. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili. Ngunit may isang bagay na nagpilit sa kanya na sumilip sa salamin. And ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang babae ay nakasunod. Hindi tumatakbo. Hindi naglalakad. Ito ay lumilipad sa likod ng kanyang tricycle. Kasabay ng kanyang bilis. Kasabay ng kanyang takot. Hindi na nag-isip si Ernesto. Piniga niya ang silinyador hanggang sa sagad. Umungol ang makina ng kanyang tricycle habang pinipilit nitong bumilis. Nanginginig ang buong sasakyan habang dumadaan sa lubak-lubak na kalsada. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha ngunit hindi nito mabawasan ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Sumilip siya muli sa salamin. Nandoon pa rin ang babae. Lumulutang. Hindi ito nahuhuli, hindi ito napapagod, hindi ito bumabagal. Parang hindi ito apektado ng mundo ng mga tao. Napamura si Ernesto sa kanyang isip. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Hindi ito panaginip. Gising siya. Ramdam niya ang manibela. Ramdam niya ang hangin. Ramdam niya ang takot. Biglang namatay ang ilaw ng kanyang tricycle. Nanlaki ang kanyang mata. Sumunod ay ang makina. Tumigil ang takbo. Huminto ang tricycle sa gitna ng kalsada. Hindi na niya kailangan lumingon upang malaman na malapit na ang babae. Ramdam niya ito. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang paligid ay naging mas tahimik. Parang nawala ang lahat ng tunog sa mundo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nasa likod na niya ang babae. Nakalutang lamang ito ilang hakbang ang layo. Hindi ito ngumiti. Hindi ito kumilos. Nakatingin lamang ito sa kanya. At sa pagkakataong iyon ay may napansin si Ernesto na hindi niya nakita kanina. Ang anino ng babae ay hindi tugma sa katawan nito. Ang anino ay mas mahaba, mas payat, at may pakpak. Napaatras si Ernesto. Hindi maaari. Biglang nagsalita ang babae. Bakit ka tumatakbo? Mahina ang boses nito, ngunit malinaw. Hindi siya nakasagot. Nakatitig lamang siya. May gusto lamang akong puntahan. Patuloy ng babae. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat galaw nito ay walang tunog, walang buhay. Ano ka? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Ernesto. Tumigil ang babae sa harap niya. Ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Unti-unti itong ngumiti. Ako ang sinakay mo. Sa isang iglap ay biglang nag-iba ang mukha nito. Humaba ang bibig. Lumitaw ang matutulis na ngipin. Ang mga mata nito ay naging mas maitim. At ang balat nito ay tila nabubulok. Napaatras si Ernesto at napasigaw. Aswang. Ngunit sa halip na umatake ay tumigil ang nilalang. Nakatingin lamang ito sa kanya. Parang may hinihintay. Parang may sinusuri.
At doon napansin ni Ernesto ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa ngipin nito. Parang pamilyar ang mukha nito. Parang nakita na niya ito noon. Hindi makagalaw si Ernesto. Ang takot ay parang bakal na kumapit sa kanyang katawan. Nakatingin lamang siya sa nilalang na nasa kanyang harapan. Ang mukha nito ay hindi naganap na mukha ng tao. Ngunit sa likod ng pagkabulok at dilim ay may bakas ng isang anyong hindi niya malimutan. Parang may bumalik na alaala sa kanyang isip. Isang mukha mula sa nakaraan. Ngunit hindi niya ito agad matukoy. Patuloy siyang tinitigan ng nilalang. Hindi ito kumikilos. Hindi ito umaatake. Parang naghihintay lamang ito ng kanyang reaksyon. Biglang nagsalita ang nilalang. Matagal kitang hinintay. Nanlamig ang dugo ni Ernesto. Hindi niya maintindihan ang mga salitang iyon. Bakit? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay dahan-dahan itong bumaba mula sa pagkakalutang hanggang sa halos nakatapat na ang mukha nito sa kanya. Hindi mo ba ako kilala? Napaatras si Ernesto. Hindi. Sigurado siya, hindi niya kilala ang nilalang na ito. Kahit pamilyar ang pakiramdam ay hindi niya ito matukoy. Unti-unting nagbago ang mukha ng nilalang. Ang bulok na balat ay parang bumalik sa dati nitong anyo. Ang maitim na mata ay nagkaroon ng hugis ng mata ng tao. Ang matutulis na ngipin ay nawala. Sa kanyang harapan ay ang mukha ng isang babae. Isang babae na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi maaari. Liza, lumabas ang pangalan mula sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Ang babae ay ngumiti. Isang ngiting malungkot. Naalala mo rin ako. Parang gumuho ang mundo ni Ernesto. Si Liza ay isang babae mula sa kanyang nakaraan. Isang babae na minsang naging mahalaga sa kanyang buhay. Matagal na panahon na ang lumipas ngunit hindi niya malimutan ang gabing iyon. Ang gabing nawala si Liza. Akala ng lahat ay umalis ito ng bayan. Akala ng lahat ay pinili nitong magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Ngunit si Ernesto lamang ang nakakaalam ng totoo. Siya ang huling taong nakakita kay Liza. At ngayon ay nasa kanyang harapan ito. Hindi bilang tao, kundi bilang isang aswang. Hindi ito maaari. Bulong ni Ernesto. Patay ka na. Hindi sumagot si Liza. Sa halip ay tumingin lamang ito sa kanya. At sa mga mata nito ay may isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit. Kalungkutan. Hindi matanggap ni Ernesto ang kanyang nakikita. Ang kanyang dibdib ay parang pinipigaan ng malamig na kamay. Nakatingin siya kay Liza ngunit ang isip niya ay bumabalik sa nakaraan. Sa gabing pilit niyang ibinaon sa limot. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Si Liza ay nakatingin lamang sa kanya, tahimik. Hindi ito kumikilos, ngunit ang presensya nito ay mabigat. Parang may dalang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Buhay ka pa? Mahina niyang tanong. Unti-unting umiling si Liza. Hindi na. Parang may pumutok sa loob ng ulo ni Ernesto. Ang salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Naalala niya ang gabing iyon. Umuulan, madilim, walang tao sa kalsada. Magkasama sila ni Liza sa kanyang tricycle. Tahimik ang dalawa, ngunit ramdam niya ang galit ni Liza. Ang sakit, ang pagtataksil na hindi niya inaming ginawa. Natuklasan ni Liza ang kanyang lihim noon. Natuklasan nito na may iba siyang babae. Hindi siya makatingin kay Liza noon. Hindi niya kayang harapin ang sakit na siya ang may gawa. Habang bumibiyahe sila sa madilim na bahagi ng kalsada ay huminto siya. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang dilim sa kanyang isip. Ngunit alam niya kung ano ang sumunod. Ang pagtatalo, ang sigawan, ang galit, ang pagtulak. Isang tulak na hindi niya na mabawi. Nahulog si Liza sa gilid ng kalsada, sa madilim na bahagi na walang makakakita. Hindi siya gumalaw noon. Hindi siya tumulong. Hindi siya sumigaw. Iniwan niya si Liza. Iniwan niya ito sa dilim. At mula noon ay hindi na nakita si Liza ng kahit sino. Hanggang ngayon, bumalik sa kasalukuyan si Ernesto. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ko sinasadya. Mahina niyang sabi. Tinitigan lamang siya ni Liza. Hindi mo ako binalikan. Walang galit sa boses nito.
Mas masakit iyon. Mas malamig. Hindi ko alam kung patay ka na. Palusot ni Ernesto. Ngunit alam niya ang totoo. Natakot siya. Pinili niyang tumakas. Pinili niyang kalimutan. Unti-unting lumapit si Liza. Ngayon alam mo na, bulong nito. Biglang naramdaman ni Ernesto ang sobrang lamig. Parang may yumakap sa kanyang kaluluwa. Akala mo natapos na. Ngunit nagsimula pa lamang. Hindi makahinga si Ernesto. Ang bawat salita ni Liza ay parang kadena na humihila sa kanya pababa sa isang bangungot na hindi niya matakasan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Ngunit alam niyang wala siyang mapupuntahan. Matagal kitang hinintay. Mahinang sabi ni Liza. Bakit ngayon? Tanong ni Ernesto. Hindi agad sumagot si Liza. Sa halip ay tumingin ito sa paligid. Sa madilim na kalsada. Sa mga puno. Sa kalangitan na walang buwan. Dahil ngayon ka lamang handa. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Handa saan? Unti-unting lumapit si Liza hanggang halos magkadikit na ang kanilang mukha. Handa na maalala ang lahat. Biglang sumakit ang ulo ni Ernesto. Parang may pumipilit pumasok sa kanyang isip. Mga imahe, mga alaala, mga bagay na matagal niyang itinago. Naalala niya ang gabing iniwan niya si Liza. Ngunit may isang bagay na mali. May isang bagay na hindi niya maalala noon. May isa pang presensya sa dilim. Isang anino na nakamasid. Napahawak siya sa kanyang ulo. May iba pa noon. Bulong niya. Ngumiti si Liza. Oo. Nanlaki ang kanyang mata. Ano iyon? Hindi sumagot si Liza. Sa halip ay dahan-dahan itong umikot sa paligid ng tricycle. Hindi pa rin ito nakatapak sa lupa. Lumulutang lamang ito na parang hangin. Hindi ako agad namatay. Mahina nitong sabi. Huminto ang mundo ni Ernesto. Ano? Nahulog ako. Nasugatan. Ngunit buhay pa ako. Hindi siya makapaniwala. Humingi ako ng tulong. Patuloy ni Liza. Ngunit walang dumating. Ang kanyang dibdib ay parang naduduro. Sinubukan kong gumapang. Sinubukan kong tumayo. Ngunit mahina na ako. Unti-unting nangingilid ang itim na luha mula sa mga mata ni Liza. At doon ko siya nakita. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Sino? Tumigil si Liza sa kanyang harapan. Isang nilalang. Mas matanda kaysa sa akin. Mas matanda kaysa sa iyo. Mas matanda kaysa sa bayang ito. Ang lamig ang dugo ni Ernesto. Ano ang ginawa nito? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Liza. Tinulungan niya ako. Ngunit may kapalit. Hindi gumalaw si Ernesto. Ang salitang iyon ay parang sumpa na bumalot sa kanyang isip. May kapalit. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi niya gustong marinig ang sagot. Ngunit alam niyang darating ito. Ano ang kapalit? Mahina niyang tanong. Tinitigan siya ni Liza. Ang mga mata nito ay hindi na mata ng dating babaeng minahal niya. May lalim itong parang walang hanggan. Parang may dilim na hindi na mabubura. Ang aking buhay. Hindi niya agad naintindihan. Buhay mo? Tanong ni Ernesto. Unti-unting umiling si Liza. Ang aking pagkatao. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi ako pinayagang mamatay. Patuloy ni Liza. Hindi ako pinayagang mabuhay. Napaatras si Ernesto. Ano ang ginawa nito sa iyo? Hindi agad sumagot si Liza. Sa halip ay tumingala ito sa madilim na langit. Ginawa niya akong tulad niya. Parang tumigil ang oras. Ang salitang iyon ay may bigat na hindi kayang buhatin ng isip ni Ernesto. Swang. Mahina niyang bulong. Ngumiti si Liza. Oh, hindi siya makahinga. Ang nilalang na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Nagbigay sa akin ng bagong anyo. Ngunit kinuha nito ang aking kaluluwa. Napatingin si Ernesto sa kanyang mga kamay. Nanginginig ito. Bakit ako? Tanong niya. Bakit bumalik ka pa? Unti-unting lumapit si Liza. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Direkta ang mga mata nito sa kanya. Ikaw ang nag-iwan sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako nakita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi siya makasagot.
Wala siyang maipagtanggol. Alam niyang totoo ang lahat. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Nasaan ang nilalang na iyon ngayon? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Liza. Mas malapit kaysa sa iniisip mo. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang bawat paghinga ni Ernesto ay naging mahirap. Parang may presensya na unti-unting lumalapit. Hindi niya ito makita ngunit ramdam niya ito. Isang malamig at mabigat na presensya na hindi pang tao. Napalingon siya sa paligid. Ang mga puno ay nakatayo lamang, tahimik. Ngunit parang may mga matang nakasilip mula sa dilim. Nasaan siya? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Liza ngunit hindi ito sumagot agad. Matagal na siyang narito. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Ano ang ibig mong sabihin? Unti-unting lumapit si Liza hanggang halos magkadikit na ang kanilang mukha. Matagal ka na niyang pinagmamasdan. Parang may gumapang na yelo sa kanyang likod. Hindi maaari. Bulong niya. Hindi ako mahalaga. Hindi ako espesyal. Unti-unting umiling si Liza. Mahalaga ka. Napaatras siya. Bakit? Dahil ikaw ang huling taong nakita ko bago ako nagbago. Tumigil ang kanyang paghinga. Ikaw ang huling mukha na nasa isip ko nang mamatay ang dati kong sarili. Ang mga salita nito ay parang sumpa. Sa aming uri. Patuloy ni Liza. May kahulugan iyon. Hindi niya maintindihan. Anong kahulugan? Ngumiti si Liza. Ang huling taong nagdala sa amin sa dilim ay nagiging bahagi ng aming mundo. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi. Mahina niyang sabi. Hindi maaari. Unti-unting lumapit si Liza at itinaas ang kamay nito. Hindi nito hinawakan si Ernesto. Ngunit ramdam niya ang lamig na parang tumatagos sa kanyang balat. Matagal na niyang hinihintay ang gabing ito. Patuloy ni Liza, ang gabing ikaw naman ang susunod. Parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi. Malakas niyang sabi. Hindi ako papayag. Ngumiti si Liza. Wala kang pagpipilian. At sa sandaling iyon ay may narinig siyang isang bulong mula sa likod. Isang boses na hindi kay Liza. Isang boses na mas malalim. Mas matanda. Mas gutom. Handa ka na ba? Nagyelo ang dugo ni Ernesto. Hindi si Liza ang nagsalita. Ang boses ay nagmula sa likod niya, mabagal, malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Parang isang bagay na matagal nang natutulog at ngayon ay nagising. Hindi siya agad lumingon. Natakot siyang makita kung ano ang naroon. Ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Mabigat, malamig, puno ng gutom. Unti-unti siyang lumingon. Sa gilid ng kalsada kung saan walang ilaw ay may isang anino na mas maitim kaysa sa dilim. Hindi malinaw ang anyo nito, ngunit alam niyang hindi ito tao. Ito ay nakatayo lamang. Nakatingin sa kanya. Kahit wala siyang nakikitang mata, ay ramdam niya ang titig nito. Si Ernesto. Mahinang sabi ng boses. Nanlaki ang kanyang mata. Kilalang kilala siya nito. Paano mo alam ang pangalan ko? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay unti-unti itong lumapit. Hindi ito naglalakad. Hindi ito lumulutang. Parang dumudulas ito sa hangin. Ako ang nakakita sa kanya noong iniwan mo siya. Biglang bumalik ang alaala sa isip ni Ernesto. Ang madilim na kalsada, ang malamig na ulan, at ang katawan ni Liza na nakahiga sa lupa. Ako ang nakarinig ng kanyang huling paghinga bilang tao. Hindi siya makahinga. Ako ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Napatingin si Ernesto kay Liza. Tahimik lamang ito. Nakatingin sa nilalang. Parang isang anak na nakatingin sa kanyang pinagmulan. Bakit ako? Tanong ni Ernesto. Huminto ang nilalang sa kanyang harapan. Ang anyo nito ay nananatiling hindi malinaw. Ngunit ang presensya nito ay parang bumabalot sa buong mundo. Dahil ikaw ang nagbukas ng pinto. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan. Anong pinto? Sumagot ang nilalang. Ang pinto sa pagitan ng buhay at ng dilim. Parang may bumigat sa kanyang dibdib. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala sa mundo ng tao. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napunta sa akin. At ngayon,
Huminto ang nilalang. Ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi na makagalaw si Ernesto. Ang kanyang isip ay parang nalunod sa dilim. Ang bawat salita ng nilalang ay parang tanikala na kumakapit sa kanyang kaluluwa. Hindi na ito simpleng takot. Ito ay mas malalim, mas personal, mas totoo. Nakatingin lamang siya sa anino na nasa kanyang harapan. Hindi pa rin malinaw ang anyo nito. Ngunit unti-unti ay nagbabago ang dilim sa paligid nito. Parang may hugis na nabubuo. Isang matangkad na anyo. Payat. Mahaba ang mga braso. At ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid na parang sinusuri siya. Hindi ka na dapat nagtaka. Mahinang sabi ng nilalang. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi makapagsalita si Ernesto. Naalala niya ang mga gabing pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Ang mga gabing hindi siya mapakali. Ang mga gabing hindi siya makatulog. Hindi iyon imahinasyon. Ito iyon. Ikaw ang unang taong nagbigay sa akin ng isang tulad niya sa bayang ito. Patuloy ng nilalang. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Hindi ko sinasadya. Mahina niyang sabi. Ngumiti ang nilalang. Lahat ay nagsisimula sa hindi sinasadya. Unti-unting lumapit ang nilalang. And habang papalapit ito ay napansin ni Ernesto ang mukha nito. At ang kanyang puso ay halos tumigil. Ang mukha nito ay kahawig niya. Eksaktong kahawig niya. Parang salamin. Parang sarili niyang refleksyon na nabalot ng dilim. Hindi maaari. Bulong ni Ernesto. Ngunit nagsalita ang nilalang. Ako ang naging ikaw noong gabing iniwan mo siya. Parang gumuho ang kanyang isip. Ako ang galit na itinago mo. Ako ang dilim na pinili mo. Ako ang bahagi mo na naiwan sa gabing iyon. Napaatras si Ernesto. Hindi. Mahina niyang sabi. Hindi ito totoo. Ngumiti ang nilalang. Totoo ito. At ngayon, oras na para maging buo ka muli. Unti-unting lumapit ang nilalang. At si Liza ay nakatingin lamang. Tahimik. Parang hinihintay ang mangyayari. At sa sandaling iyon ay naunawaan ni Ernesto ang tunay na dahilan kung bakit siya sinundo ni Liza. Hindi upang patayin siya, kundi upang ibalik siya sa kung ano talaga siya. Hindi makagalaw si Ernesto. Ang nilalang nakahawig niya ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay eksaktong katulad ng kanya. Ngunit ang mga mata nito ay walang awa, walang liwanag, tanging dilim. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi ito simpleng aswang. Hindi ito simpleng sumpa. Ito ay bahagi niya. Ang bahagi niyang isinilang sa gabing pinili niyang talikuran si Liza. Ang bahagi niyang piniling tumakas sa kasalanan. Ang bahagi niyang nabuhay sa dilim. Hindi. Mahina niyang sabi, hindi ako ikaw. Ngumiti ang nilalang. Ako ang totoo. Ikaw ang natira. Unti-unting lumapit ang nilalang. Habang papalapit ito ay nararamdaman ni Ernesto ang lamig na parang pumapasok sa kanyang katawan. Parang may kumukuha sa kanyang hininga. Napatingin siya kay Liza. Tahimik lamang ito. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na galit. May lungkot. May awa. Bakit? Mahina niyang tanong kay Liza. Bakit mo ako dinala rito? Mahinang sumagot si Liza. Hindi upang sirain ka, kundi upang bigyan ka ng pagpipilian. Nanlaki ang kanyang mata. Pagpipilian. Tanong niya. Unti-unting tumango si Liza. Maaari mong tanggapin ang dilim, maging tulad namin. O maaari mong tanggapin ang katotohanan. Matapos ang lahat, hindi niya agad naintindihan. Ngunit alam niya ang ibig sabihin. Kung pipiliin niya ang dilim, mabubuhay siya. Ngunit hindi na bilang tao. Kung pipiliin niya ang katotohanan, mamamatay siya. Ngunit magiging malaya. Napatingin siya sa nilalang na kahawig niya. Nakatingin lamang ito. Naghihintay. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang lahat. Ang gabing iniwan niya si Liza. Ang mga taong nabuhay siya sa kasinungalingan. Ang mga gabing pinili niyang kalimutan ang kanyang kasalanan. Pagod na siya. Pagod na siyang tumakbo. Pagod na siyang magtago. Unti-unti siyang tumingin kay Liza. Patawad. Mahina niyang sabi.
Sa unang pagkakataon ay ngumiti si Liza. Hindi bilang aswang, kundi bilang babae na minsang nagmahal sa kanya. Unti-unting lumapit ang nilalang. Ibigay mo ang iyong sarili. Mahinang sabi nito. Ipikit ni Ernesto ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay hindi siya natakot. Tinanggap niya ang katotohanan. Tinanggap niya ang kanyang kasalanan. Tinanggap niya ang wakas. Biglang lumiwanag ang paligid. Hindi ito liwanag ng mundo, kundi liwanag ng paglaya. Napaatras ang nilalang. Napaatras si Liza. At si Ernesto ay bumagsak sa lupa. Tahimik. Walang takot. Walang dilim. Unti-unting naglaho ang anyo ng nilalang na kahawig niya. Parang usok na tinangay ng hangin. Lumapit si Liza sa kanyang katawan. Tinitigan niya ito. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay wala na siyang naramdamang galit. Malaya ka na. Mahina niyang sabi. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang mga mata niyang itim ay naging malinaw. Ang kanyang balat ay naging payapa. At ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho sa hangin. Kinabukasan, may mga taong nakakita sa tricycle ni Ernesto sa gilid ng kalsada. Tahimik. Walang sira. Ngunit wala si Ernesto. Hindi na siya nakita kailanman. May mga nagsasabing umalis siya ng bayan. May mga nagsasabing nawala siya sa gabi. Ngunit may isang matandang babae na nagsabi ng totoo. Ang mga taong tumatakas sa kanilang kasalanan ay hinahabol ng dilim. Ngunit ang mga taong humaharap dito ay nakakahanap ng liwanag. Mula noon, may mga tricycle driver sa Catbalogan na nagsasabing minsan sa madilim na gabi ay may isang anino ng lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi ito nananakot. Hindi ito nananakit. Nakatingin lamang ito sa mga dumaraan. Parang nagbabantay. Parang naghihintay. Parang isang kaluluwang sa wakas ay natagpuan ng kapayapaan.